Are you a tourism student? Or do you want to choose the course Tourism Management? Get ready with me as I share with you all the struggles and learnings I got in the Tourism Management course. Hola! So what are the struggles I've got in choosing the course Tourism Management? So number one na struggles ko as a tourism student is yung memorization. Sobrang hirap mag-memorize. Line codes, tapos ayata codes, ganyan. Sobrang hirap. As in, hindi lang naman yun yung i-memorize mo. Siyempre sa mga exam may mga citation pa and mga activities na may memorization din. Sobrang hirap niya. And i-recite mo yung 81 provinces and yung capital nila, ganyan. Tapos, next doon na struggles ko is yung sa time management. Hirap pagsabay-sabay na yung mga activities na binibigay ko. Minsan, wala ka pa sa mood gumawa. Naku, kailangan talagang tapusin. Pero minsan naman, mahaba talaga yung time na binibigay. 1 week para matapos mo agad. Kaya pag tinatapos ko na agad pag madami na akong time na gumawa, tatapusin ko na agad kasi para wala na akong gagawin sa susunod. So, time management, madami din mga pa-events, mga pa-activities pa, kasabayan pa ng exam, recitation, quizzes, tapos may presentation ka pa, may event ka pang pupuntahan. So, tas hindi ka lang naman sa school mo na gagawa, may mga video shoot pa, mga ganyan, ang dami. Kailangan mo yun gawin within the time na binigay ng prof sa inyo. Next na struggle po is yung trouble in speaking public. Sobrang nakakahiya na magtatok ka or magsasalita ka sa ako. Pag-presentation nga nakakahiya din kasi hindi mo alam yung sagot. Makakahiya talaga. Tapos, hindi mo masagot yung tanong, recitation. Parang lahat ng kaklase mo nakatingin sa'yo na naiiyak ka na. Pero sabi ng prof na, sabi niya, huwag kang matakot na magkamali o hindi makasagot. Part yan ng learnings mo as a student. Siyempre, hindi naman perfecto lahat ng estudyante. Nagkakamali at nagkakamali ba din. So, ayun. Minsan, hindi naman porket hindi ka makasagot, bomban. Ganun. Hindi mo lang naaral ng maayos. So, aralin mo talaga dapat. Next is yung mga learnings ko. Natutunan ko na kailangan maintain ko yung physical appearance ko na presentable, ganyan. Kailangan, lagi kang malinis tingnan sa mata ng mga tao. Kasi syempre, tourism student ka. Ayaw mo naman ay, tourism ba yan? Mukhang dugyot. Diba yung ganun? Kailangan i-maintain mo yung physical appearance mo na maganda. Hindi lang dapat sa mukha ha. Dapat, yung neat nung uniform mo, naka-proper uniform ka, ganyan. Tapos, kailangan din, syempre parang nakakaya pag yung uniform mo, diba? Next is yung how to handle things. Siyempre, problem mo na ngayon time management, diba? So, ang ginagawa ko, para hindi ako magahol sa oras, ginagawa ko is, pagkabigay ng activity, mostly ginagawa ko na lahat agad. Tinatapos ko na agad. Kasi parang hindi ako matatambakan ng mga activities. Kasi pag nagsabay-sabay sila magbigay ng mga activities, yung mga prof, ang dami niyan. So, mahihirapan ka na gawin yun, tapos madadagdagan. Kaya, ginagawa ko na agad pagkabigay para hindi na ako mahirapan. Tapos, next is yung pagiging confident. Natutunan ko din yan. Well, confident naman ako before kasi may mga activities naman akong ginagawa ko. Pero iba yung natagdag na confident nung nag-aaral ka na as a tourism student. Siyempre, may mga instances na kailangan mo gawin talaga yung kahit kahihiyan mo best. Mag-i-interview ka minsan ng kapwa mo estudyante kahit di mo kilala, interview mo.
Minsan ayaw nila or ano, pakapalan ng mukha. Yun. Pero in a good way. Na pag mamukha ka pa rin talagang professional. Ganun. Tapos, ayun, madaming madidevelop sa'yo. At the same time, madami ka pa rin pagdadaan na kumbaga, hindi ka sanay na ganun yung ginagawa mo. Kaya, thank you sa mga prof namin na kahit minsan mahirap yung pinapagawa sa amin. Mas nakikita ko, na-enhance namin yung mga skills na dapat namin mailabas as a tourism student. Ayusin ko lang yung buhok ko off cam. So, ayan, sobrang tigsusutin ko ngayon. Polo shirt na. So, that's it for today's video. Thank you for listening. Bye, everyone!